First Peter chapter 4, verse 10 to 11. Tingnan po natin ang sinasabi po ng Word of God. First Peter chapter 4, verses 10 to 11. Sabi po ng Word of God, as each one has received a gift, minister it to one another as good stewards of the manifold grace of God. Verse 11, if anyone speaks, let him speak as the oracles of God. If anyone ministers, let him do it as with the ability which God supplies, that in all things God may be glorified through Jesus Christ, to whom belong the glory and the dominion forever and ever. Amen. Tingnan po natin sa Tagalog. Yan, para lahat po ng anggulo makita po natin. In Tagalog translation, ng 1 Peter chapter 4, verse 11, bilang mabubuting katiwala ng iba't ibang kaloob ng Diyos, gamitin ninyo sa kapakinabangan ng lahat ang kakayahang tinanggap ng bawat isa sa inyo. Verse 11, ang nangangaral ay dapat salita ng Diyos ang ipangaral. Ang naglilingkod ay dapat maglingkod gamit ang lakas na kaloob sa iyo ng Diyos. Upang sa lahat ng bagay siya ay papurihan sa pamamagitan ni Jesucristo. Sa kanyang kapangyarihan at karangalan magpakailanman. Praise God. Siguro pwede po paki-close po yung parang medyo masyadong masaya po yung mga kabataan po natin. Yun, praise God. Thank you, Kuya Eric. Alright. So, I hope na yung pong salita po ng Diyos ay tumimo po sa ating po mga puso at isipan. Alam niyo po, in these two verses, mga kapatid, ay maaari tayong makakuha. Di ba, tingnan po ninyo na, about how can we honor God with our service and with our talents. Yan. Pag pinag-uusapan po yung gifts and talents, medyo almost the same po ito sa sinasabi po ng salita po ng Diyos. Ang sabi po ng verse 10, kung titingnan po natin, as each one was received a gift, sabi po ganon. God has given each of you a gift. Binigyan daw po tayo ng gift, ng talent po, ng kaloob po ng atin pong Panginoon. Sabi nga, yamang may kakayanang ibinigay sa bawat isa sa inyo. Ibig sabihin, bawat isa po sa atin, bawat mananampalataya or every believer of God, ay meron pong kaloob na ibinigay po sa atin. Okay? Meron pong gift or talent po or ability na ibinigay po ang atin pong Diyos. Ano pong ibig sabihin po niyan? Ibig sabihin, mga kapatid, we all have a gift to give to others. Okay? Lahat daw po tayo ay binigyan po ni Lord ng gift. Let's say gift. Yan. Let's say talent. Yan. Tingnan po natin ha. Itong pinag-uusapan po natin, hindi po ito para sa mga kabataan lang. Ito po ay para po sa mga anak ng Diyos. Kaya kung ikaw po, thank you Kuya Dork, kaya kung ikaw po ngayon ay naandito sa oras na ito, at bata ka man, o medyo may gulang na, o hindi po yung magulang ha, ay, iba po yan yun ang gugulang, iba yan ha. Bagamat yung iba sa atin ay magulang, or meron ng edad, ay para po sa atin po ito. Ibig sabihin, binigyan po tayo, lahat po tayo ay meron pong gift na ibinigay po sa atin. We have something that we give to God and to others. Sabi ng Bible, each one. Okay? Sabi ng Bible, bawat isa, lahat tayo. Okay? Lahat tayo. Pakisabi sa tabi po tayo, pakisabi sa tabi po natin, lahat tayo. Yan, yung minagsasalita mag-isa. Okay? So, lahat po tayo ay binigyan. Ibig sabihin, wala po ni isa po sa atin dito ang hindi po binigyan po ng gift ni Lord. Yan ha? Lahat po tayo ay binigyan. Alam niyo po, gusto ko lang pong i-share po sa inyo, grabe po, yung ginawa po ni Lord po sa kagabi po, doon po sa prayer meeting. Talaga naman pong sobrang blessed. Especially ako po bilang inyong pastor. Di ba? 2 beses na po ito na nagkaroon po tayo ng prayer and praise. And I hope and I pray na sa susunod pong sa month of June, sa atin pong tawag dito, prayer and praise, naway makadalo po tayo. Yan, para makapag-minister po tayo sa bawat isa po sa atin. Okay? So, balikan po natin. Ulitin ko po, wala po ni isa man po sa atin dito ang hindi po binigyan po ng gift po ng atin pong Panginoon. Lahat po tayo ay binigyan ng atin pong Diyos. Kaya hindi po pwedeng sabihin po natin o sasabihin mo na, ay naku pastor, wala akong gift, wala akong talent dyan. Di ba? Ay pastor, wala akong time, wala akong panahon po dyan, pasensya na po. Okay? So, yun po yun.
Pero ang Bible po nagpapakita, all of us were given a gift by God. Di ba? But the question is, ito po yung tanong mga kapatid, are you using it? Okay, ginagamit po ba natin ito? Nagpapagamit po ba tayo sa Diyos? Are you going to do it? Are you going to obey it? Di ba? As a gift to others, God is given us certain talents, mga kapatid. Skills, time to help other people. Lahat po tayo meron yan. Kahit simpleng ama tayo ng atin pong tahanan, kahit tayo po ay simpleng may bahay, mga kapatid, lahat po tayo. Di ba? So, tingnan po niyo to, bakit meron po tayong gift? Ba't may talent po na binigay ang Diyos po sa atin? Upang tayo po ay makatulong po para po sa ibang tao. Kaya lahat daw po tayo ay binigyan po ng Diyos. All of us were given that gift, mga kapatid. Praise God. Okay? Ibig sabihin, yung gift na meron ka, yung talent na binigay ng Panginoon sa'yo, hindi po ito itinatago. Okay? Hindi po ito tinatago at inaangkin lang. Ibig sabihin, ipinapakita po ito para po sa kapurihan ng atin pong Panginoon. For the glory of God. At kinakailangan din po na dapat ay tama po yung gift na meron po tayo. Okay? Dapat, kung ano yung gift na meron po tayo, ay dapat na tama din yung pinagkakalagyan natin at nilalagyan po natin kung saan po tayo dapat gamitin ng atin pong Panginoon. Di ba? At dapat alam po natin kung ano po yung binigay po ng Diyos sa atin. Kaya ang tanong po sa atin, what is your gift? Ano ba yung binigay ng Diyos na gift sa'yo, na talent sa'yo, na ability para sa'yo? Because God has given everyone at least one gift. Ibig sabihin, pag sinabing at least one gift, meron. Tama po ba? Ibig sabihin, hindi pwedeng wala. Yan po yun. Ang Diyos po ay nagbigay sa bawat isa po sa atin, sabi ko po sa inyo, at least one gift. Okay? Some have 2, some have 3, sa iba po ay 4 o 5. It doesn't matter, mga kapatid, kung ilang gift meron ka. Ang importante meron. Di ba? So yun po yun. Kasi kung sa iba po o sa kanya po ay 5, yung gift na meron po siya at sa iyo ay isa lang, okay lang po yun. Okay? Kasi ang tanong po dyan ay, yung isa ba na meron ka, ginagamit mo ba yan para sa Diyos? Okay? So, at least, mga kapatid, use the gift that you have. Be faithful with what you have. Di ba? Because all of us here, mga kapatid, we have a gift that we need to give to others, mga kapatid. Kasi yun ang sabi ng Word of God eh. Di ba? Hindi lang para yung gift na meron tayo o yung kaloob na meron po tayo ay makikinabang po ang ibang tao po dito. Sa gift na meron po tayo. Dapat yun po yun. Kaya nga ilan po sa gift na binigay ni Lord po sa atin ang hindi po natin nagagamit o hindi natin ginagamit. Yan? Naniniwala po ako mga kapatid that some of us here mga kapatid ay magaling makipag-communicate sa mga bata. Di ba? Katulad ng mga teachers po natin na nasa lalabas, nagtuturo po sila. Okay. But kahit na alam mo na magaling ka makipag-communicate sa mga bata, but you are not ministering to our kids, mga kapatid, that is God's gift to you. Regalo po yan ng Diyos na dapat mo pong gamitin para sa kalwalatian ng atin pong Panginoon. Yun po yun eh. Hindi po ako nagsabi po niyan, kundi ang nagsabi po niyan ay ang salita po ng Diyos. And some of us here, mga kapatid, or some of you are good in singing, di ba? And you are not using that gift. The Bible says, mga kapatid, use that gift as a gift to others. Yun po yun eh. Baka magulat na lang po tayo na isang araw, makita po natin. Di ba? Makita po natin si Mami na kung saan tumatayo po dito, siya na nag-lead ng worship. Imposible po ba? Hindi. Di ba? Si Nanay ay talagang, si Nanay Norma at ay nananalangin na kung saan talagang kinakalampag ang kalangitan. Di ba? Hindi tayo magugulat dyan kasi lalo na't kung alam po nila na sila po ay merong kaloob na galing po sa ating po Panginoon. At higit sa lahat, mga kapatid, use that gift for the glory of God. Yun po ang pinakamahalaga po dyan. Okay?
Actually, para po sa ating kaalaman, mga kapatid, during the week, tingnan po niyo ito meron tayong mga gift of or talent, mga kapatid, na kung saan ay pinagkakakitaan po natin. Throughout the week, mga kapatid, di ba? Meron po tayong trabaho na kung saan ay pinagkakakitaan po natin, di ba? Pero once a week or twice a month, sana po, mga kapatid, ay ibinibigay po natin ng libre. Di ba? Bilang paglilingkod po natin para po sa atin pong Panginoon. Hindi lang every Sunday, kundi every time na meron po tayong gawain po ng ating pong Panginoon. Para sa kabutihan po ng ibang tao at higit sa lahat, para sa kapurihan ng ating pong Diyos. Yun po ang mahalaga po doon, mga kapatid. Okay? So, makikita po din natin in 1 Peter that the purpose, mga kapatid, of gift is to serve one another. Let's say, serve one another. This is not just for you, for your own benefit, mga kapatid. Pag tinignan mo ang Bible, hindi po ito para sa benepisyo lang po natin. Di ba? So, it's not just for profit. Hindi po. Madalas po kasi, o iniisip po ng iba, di ba? Na ibinigay po ito ni Lord sa akin Para ano? Para pagkakitaan ko. Or something that God gave it to you to make more money. Hindi po ba? Hindi po. Meron pong araw at pagkakataon sa mga ganung bagay. Sa loob po ng Lunes hanggang Friday, tayo po ay nagtatrabaho at kumikita. Pero pagdating po ng gawain po ng ating pong Diyos, ang tanong ay, are you willing na magpagamit po sa ating pong Panginoon? Hindi po ba? So, if you are a Christian, mga kapatid, the gift that you have can also benefit others. Di ba? Importante po yan It's about you using it to bless others, mga kapatid. Yan po yung bahagi po ng ating pong buhay na alam po natin na ibinibigay natin ito para po sa pagpupuri po natin sa ating pong Panginoon. Di ba? At higit sa lahat, ibinibigay po natin po ito ng libre para po sa ating pong Diyos. Sapagkat, alam niyo po, may mga Kristiyano po sa panahon po natin ngayon na during the week, mga kapatid, kumikita po sila ng libu-libong pera. But on a Sunday, mga kapatid, nagsisimba po sila para mag-serve kay Lord. Amen po ba? That's why, kaya nga kayo nandito Hindi po ba? Dahil nagnanais kang makarinig ng salita ng Diyos, nais mong sumamba sa ating Panginoon nang walang bayad at libre. Di ba? At ang iba po sa atin ay nagpapagamit po sa Diyos. Di ba? Nagagamit po sila sa ushering ministry, sa worship ministry. Di ba? Saan pa? Sa prayer ministry. Di ba? Ganun po yun So, kaya importante po ito. Katulad po ng ating pong music team, makikita po natin, kung makikita po ninyo, during the week, ang iba po sa kanila yung mga students. Di ba? Mga estudyante pa. Ang iba po sa kanila, or some of them are working, nagtatrabaho. At ang iba po nga po sa kanila ay meron po silang mga tao na hinahandle o kaya nasasakupan. Pero pagdating po ng Sunday, mga kapatid, eto na. Ang iba po sa kanila ay nagsisipagturo o ang iba po sa kanila sila po ang pinagsisilbahan during the week. Pero pagdating po ng Sunday, tayo naman po ang kanilang pinagsisilbihan, especially ang atin pong Panginoon. Di ba? Ganun po tayo Yun po ang sabi po ng Panginoon. Ulitin po natin, let's read 1 Peter chapter 4, verse 10. Sabi po ng verse 10, tingnan po ninyo ito balik po sa 10. As each one has received a gift, minister it to one another as good stewards of the manifold grace of God. Okay? So dito makikita po natin sa verse na ating pong binasa, the Lord gave us, mga kapatid, that gifts and talent as an expression of His grace. Yan po yun. That means, mga kapatid, there are certain areas po in your life na kapag ginamit mo o ginawa mo ang gift na binigay ni Lord sa iyo, there's so much grace in it, mga kapatid. Doon kumikilos po yung biyaya ng ating pong Panginoon. Di ba? Yun po yun Na para bang walang ka-effort, you can make and use it without any difficulty.
na nagagawa po natin at nagagamit po natin ng walang kahirap-hirap, yun pong kaloob ng Diyos sa buhay po natin. Why? Kasi from your heart, ay nais mong maglingkod, magpagamit po sa atin pong Panginoon. Yun po yun eh. Because of the grace of God at work, it's not you. Sabihin nga po natin, it's not me. Okay? This is because of the gift or talent that the Lord has given you, mga kapatid. Dahil po ito sa gift na ibinigay po ng Diyos para po sa atin pong lahat. Kaya, ako naniniwala po ako na sa totoo lang, hindi lang sapat na tinanggap mo si Kristo bilang tagapagligtas ng iyong buhay pagkatapos po nun ay tapos na. Di ba? Kasi ang kasunod po nun ay, Lord, ngayong ako ay anak mo na, pinatawad mo sa lahat ng aking mga sala, ano po ang gusto mong gawin ko para sa iyo, Panginoon? Lord, ano po yung nais mo na gusto mong gawin ko para sa iyong gawain, Panginoon? Di ba? So, why can you do these things, mga kapatid? Bakit po natin nagagawa ang mga bagay na ito? Or bakit po nagagawa nung iba po ito? Bakit po nila nagagawa na maganda yung ministry, yung kaloob ng Diyos sa kanila, dito po sa iglesia ng ating pong Panginoon? Why? Because of the grace of God. Sabi po ng Bible, si Lord daw po, mga kapatid, nagbibigay daw po siya ng anointing, ng grace po sa lahat. He gives it as a gift to all of us. Lahat po tayo, meron po tayo. Okay? Whatever you have, mga kapatid, you should use it for the glory of God. At kung anumang merong gift ka, kinakailangan po na maggamit po natin po ito para sa kaluwalhatian ng ating pong Panginoon. Totoo po yun. We need to focus po sa gift na meron po tayo. Kaya pag Sunday po, kanya-kanya na pong puntahan po yan sa kanya-kanyang ministry. Di ba? Ang mga worship team, ang music team, pumupwesto na po yan para mag-practice po sila. Ang ushering ministry, di ba, inaayos na po yung table po doon para pagdating ng mga bisita, ready na po. Ganun po yun eh. Ang iba po sa atin po dito na part po ng prayer ministry, nananalangin na po yan bago dumating po ang mga tao po dito sa ating pong church. Ganun po yun. Kaya nga, yung talent o gift na meron po tayo, mga kapatid, tingnan po nito ito po ay para po sa ating Panginoon. Ginagamit po natin ito para sa kapurihan po ng ating pong Diyos. The grace of God was so evident. Mga kapatid, dapat nakikita po yung grace ng ating Panginoon sa pamamagitan po ng ating paglilingkod sa Diyos. And maybe some of us here, nahihiya pa po tayo eh. Di ba ba? Na para bang pastor, parang nahihiya po ako, parang hindi ko po kaya. Talagang hindi mo kaya, kapatid, kung walang tulong ang ating pong Panginoon. Di ba? So katulad din po ng iba, okay? Na nakikita po natin every Sunday na kumikilos, nagpapagamit po para sa Panginoon at maging pagpapala po para sa iba. Ano po bang ministry meron po tayo na pwede po tayong magamit po ng ating pong Panginoon? Ushering ministry, meron po tayo. Ang head po niyan ay si Grace. Okay? Ang prayer intercessors po natin or prayer ministry po natin, naandyan po si Sister Nina. Part po ng music team, nandyan po si Ate Jonah. At iba po natin mga kapatidan na tumutulong po, Sister Lolit, Kuya Willie. Di ba? So, sa kids ministry, naandyan po si Sister Vicky, tumutulong po sila Sister Grace, sila Sister Janet. Makikita po natin yan. At iba pa, meron po tayong ministry of service na makikita po natin every time na pagtapos po ng ating pong tawag dito ng atin pong worship service, makikita po natin po doon sa may bar. Di po ba? May mga nag-ayos po doon. Ang tawag po doon ay Ministry of Service. Na andoon po sila Sister Annabel, sila Mami, nandun po sila. At yung iba, tumutulong po doon. Di ba? Nagpapagamit sa Panginoon ng walang bayad. Kasi may joy sa paglilingkod sa atin pong Panginoon. Amen po ba? So yun yun. In short, mga kapatid, tingnan po nito, nagiging mabuti at maayos po ang nangyayari sa mga ministry, mga kapatid, sapagkat may mga simple at ordinaryong mga tao na nagpapagamit po or ginagamit po yung gift
na meron po sila para po sa atin po, Panginoon. At higit sa lahat, kaya nagiging maganda po ang takbo po ng ministry, mga kapatid, because the grace of God was at work in their lives. Hallelujah. Alam niyo po, naalala ko po noon sa Pilipinas, meron po kaming gawain po sa church po noon na prayer meeting. Hindi po dumating po yung aming pong worship leader. Dahil po, isa po sa gift na binigay ng Panginoon po sa akin ay mag-lead ng worship. So kaya ako po ang nag-lead ng worship po noon. Pero nung mag-lead na po ako ng worship po noon, meron pong isang kabataan po. Ang lumapit po sa akin, sabi niya po sa akin, Pastor, okay lang po ba na ako na lang po ang mag-lead ng worship? Parang naantig po yung puso ko. Kasi ako po yung pastor na talagang encourager po ako eh. Nakikita ko po sa puso po niya eh. So nung nag-lead na po, okay? So nung nag-lead na po siya ng worship, parang feeling ko po parang ang presence po ni Lord parang ayaw bumaba. Feeling ko lang naman yon. Okay? So pero nung katagalan na, naiisip ko po, maaaring habang nag-lead po siya ng worship, siguro sabi po ni Lord, sige na para hindi na tumagal, bababa na ang presensya ko. Parang siguro kasi nga dahil hindi po siya fit na mag-lead po ng worship. Kaya sabi ko po sa kanya, pagtapos po ng prayer meeting, Brad, gusto ko malaman mo, pakinggan mo po ito ha. Gusto kong malaman mo, sabi ko sa kanyang ganon, nilapitan ko po siya. Ito na ang una at huli mong paglilid. Sabi ko sa kanya pong ganon, ito na ang una at huli mong paglid. Alam niyo po, ngayon, isa na po siyang napakagaling na preacher. Ibig sabihin, hindi po siya para doon. Gets po ninyo? Para doon pala siya. Kaya nga sabi po, di ba sa verse 11, ano po yung verse 11 natin? Ano sabi po dito? Tingnan po natin. 1 Peter chapter 4, verse 11. If anyone speaks, let him speak as the oracles of God. If anyone ministers, let him do it as with the ability which God supplies, that in all things God may be glorified through Jesus Christ, to whom belong the glory and the dominion forever and ever. Amen. Ibig sabihin, di ba kahit sa trabaho naman hindi ka mag-a-apply ng isang trabaho na hindi mo alam kung ano yung trabahong ina-applyan mo, tama o mali. Alam niyo po ba, nabasa ko po parang 2 days ago, 3 days ago, parang Pilipino po nag-apply po sa Saudi, sa Middle East. Ang in-applyan po niya, driver. Pero hindi naman po pala siya marunong mag-drive. Ayun, pinauwi. Nakasuhan pa. Di ba? So, gusto po natin kasi, kaya ba't pinag-uusapan po na gusto natin ilagay sa ayos ang lahat ng bagay? Amen po ba? Ibig sabihin, mas maganda po na kung ikaw ay merong kaloob, ihingin mo sa Panginoon at alamin mo kung, Lord, talagang ito ba ito ba talaga yung nais mo na gawin ko para sa'yo? Di ba? So, tingnan po niyo ito ha. Dahil, kung titingnan po natin, yun pong youth na kung saan ay nagsabi po sa akin na mag-lead, sabi siya, huwag ka na mag-lead. Pero ang galing niya po mag-preach po ngayon, sa totoo lang. Nai-invite po siya kung saan saang simbahan. So dahil kasi yun po dahil hinanap po niya kung ano ba talaga yung gift na meron po siya. Di ba? So para po sa ating lahat, let's seek and ask the Lord where He wants to use you. Okay? Hanapin po natin, kausapin natin na po, Lord, saan ba ang gusto mo? Ano ba ang gusto para po sa akin, Panginoon? Yeah? Hanapin mo, tanungin mo ang Panginoon kung saan niya gustong gamitin ka ng ating pong Diyos. Sapagkat kapag nakita at natutunan mo kung para saan ka, tingnan po niyo ito I believe the grace of God is there. Lagi po yun, yung anointing ng Panginoon, mas lalong na-acknowledge, yung anointing ng Panginoon ay mas lalo pong mag-manifest sa buhay mo. Di ba? At paniniwalaan ka ng mga tao. Yun maybe some of us here sa Pilipinas po, ay meron po kay mga ministry na sinasamahan at sinasalihan, hindi po ba? Kaya lang pagdating niyo po rito sa New Zealand, and even dito sa atin pong church, nahihiya na po kayo. Di ba? Bakit po ngayon, sa pagkakataong ito, ini-encourage ko po kayo bilang inyong pastor. Nahanapin po ninyo, lapitan niyo po ako. Lapitan niyo po yung mga ministry head po natin
na kung nais po natin magpagamit sa Panginoon, sabihin nyo, ate, kuya, pastor, parang nararamdaman ko po na dito po ako pwedeng gamitin ng Diyos. Di ba ba? Sa ushering ministry po siguro ako, pastor. Sa worship team po siguro ako, pastor. Nagugulat nga po ako eh. Di ba? Parang kailan lang. Kung makikita po ninyo, si Ate Angela nandito na sa harapan ngayon. Kumakanta na. Aba, nabigla po ako. Si Kuya Doms, nandito na rin. Di ba? Bakit hindi? Why not? Baka ang buong de la Cruz makita po natin. Na habang umaawit ng worship, di ba, ang mga anak, at yung mga magulang naman ay nagtatambourine dance. Di ba? Ang lupit nun. Praise God. Di ba? So, tingnan po ninyo ito mga kapatid. Sa part kapag nakita po natin at nalaman po natin kung para saan po tayo, I believe with all my heart, yung grace po ng Panginoon, yung anointing ng ating po Panginoon, magmamanifest po yan ng kusa. Di ba? God wants to use your gift and talent, mga kapatid, so that you might be a blessing to others. Yun po yun, maging pagpapala po tayo para sa iba. Be a blessing to others, mga kapatid. That is your gift. Totoo po yun. Maaaring sa simula, mahihiya ka, pero later on, tingnan po ninyo, sa susunod na mga panahon, sa susunod na mga araw, makikita ninyo talagang maiintindihan nyo kung bakit dyan po kayo inilagay ng Panginoon, kung bakit dyan po kayo ilalagay ng ating pong Panginoon. Alam, nakakalungkot mang isipin sapagkat marami po mga anak po ng Diyos ang natatakot po magpagamit po sa gawain po ng ating pong Panginoon. Hindi po ba? Kasi hindi daw po sila karapat-dapat. Ang tanong, sino po ba ang karapat-dapat? Di ba? Wala lang pong karapat-dapat. Even po kami mga pastor, pag titingnan po namin at kami ay lalapit sa presensya ng ating Panginoon, hindi karapat-dapat eh. But praise God, ginawa po tayong karapat-dapat dahil sa ginawa ng ating pong Panginoong Yesus. Yun po yun eh. So kaya, pwede mong sabihin kay Lord sa hapon pong ito, sa gabi pong ito, Lord, I want to honor you with my service. Lord, gusto ko pong mag-volunteer sa gawain mo, Panginoon. The Word of God says, mga kapatid, use your strength as gifts to others, mga kapatid. Na magamit po tayo ng Panginoon. Ibig sabihin, kung saan ka malakas at nakikita mong kakaiba, may kakaiba na nangyayari sa buhay mo, ibig sabihin, doon ka bagay. Okay? Use it for the glory of God, mga kapatid, and be a blessing to others. Maging pagpapala po tayo para sa iba, lalo na po sa ating pong Panginoon o sa gawain po ng Diyos. Focus on your strength. Di ba? Maximize your strength. Why? Because of the grace of God, mga kapatid, is in your strength. Ang kalakasan po natin ay walang iba kundi ang ating pong Panginoon. Kaya nga, di ba, sabi ng Word of God, I can do all things through Christ who gives me strength. Di ba? Kaya every time na tumatayo po tayo dito sa harapan, kaya every time po na kung saan ay may mga tao na nakikita po natin, nagagamit po sa ministry ng ating pong Diyos, yun po yung goal eh. Di ba? Yun po yung parang pinaka motto nila sa buhay. I can do all things through Christ who gives me strength. Di ba? Nakakatuwa nga eh. Dati, sa totoo lang, medyo kulang-kulang po tayo sa ating music ministry. Di ba, makikita po natin ngayon, talaga ang dami na po nila. Di ba? Naandyan na po din si Kuya Philip. Pakitas nga po ang kamay. Ayun po yung gwapong yun. Na nagagamit po ng Panginoon sa kanya pong gawain. Malayo pa po ang tinitiran po nila. Diyan lang po sa likod ng church. Hindi, joke po. Di ba? Nakakatuwa po, mga kapatid, sapagkat sometimes yung iba, minsan hindi po natin makakilala, magugulat na lang po tayo. Di ba? Na kung saan ay nagagamit po sila sa gawain po ng ating pong Panginoon at sila din po ay buong puso na naglilingkod sa ating pong Diyos na kahit kung minsan nasa-sacrifice po yung kanila pong oras. Hindi po ba? Pero para po sa kanila, nagbibigay sila ng oras para magamit po sa gawain po ng ating pong Panginoon. Yun po yun eh. God gave it to you, mga kapatid. Use it. Binigay po yan ng Diyos sa iyo. Gamitin mo. Ang nakakalungkot po sa iba ay, yung iba naman po,
gusto lahat salihan. Di ba? Lahat ng ministry, gusto na andun po lahat. Okay lang po yan, wala pong problema, sapagkat sabi nga at least may isa. Di ba ba? Maaaring may 2, may 3, may 4, pwede po yun. Sa totoo lang. Di ba? Pero hindi po lahat. Pwedeng sa iba, back up ka lang. Di ba? Yun po yun. Ang nakakalungkot sa iba, lahat gusto pong salihan. Kahit hindi po yun ang para po sa kanila. Pakisabi sa katabi po natin, alamin mo kung saan ka malakas. Yan. Alamin po ninyo. Yan. Tingnan po ninyo to ha. Use your strength as gifts, mga kapatid. Minimize your weakness. Okay? For example, tingnan po ninyo to. Kilala niyo po si Shaquille O'Neal. Wow, biglang may gumano kagad doon sa dulo. Okay. Si Shaquille O'Neal po, mga kapatid, pakinggan niyo po ito ha. He's not good at free throw. Hindi po siya magaling sa free throw eh. Eto na. Nung napunta po siya ng Lakers, sabi po ni Phil Jackson, okay? Sabi po ni Phil Jackson sa kanya, don't practice free throw too much. Huwag ka masyado mag-practice sa pag-free throw. Sabi gano'n ni Phil Jackson. Okay? Sabi niya, I will make you the strongest man in the middle. Naging sentro po siya eh. Di ba? Grabe, no? Nangangaldag talaga yung mama eh. Okay? So what happened, mga kapatid? So anong nangyari? Di ba? Eto ngayon. Talo po yung Lakers. joke lang. Di ba? Yung mga fans ng Lakers po dyan, hello, hi. Okay. So, pero, ando pa ba si Shaquille? Wala na, di ba? Wala na. Oh. Noong time niya, noong time ni Shaquille, grabe talaga. Ang lakas po niya. Tingnan po niya to ha. Why? Because nag-focus po siya sa strength na meron po siya eh. Hello? Okay? And minimize his weakness. He became a millionaire because he used what he had. Naging milyonaryo po siya. Nagkaroon po siya ng napakaraming pera, kumita. Dahil ginamit po kung anong lakas meron po siya. And I believe, mga kapatid, na hindi pwedeng wala ka ni isa man. Meron ka. Tingnan po niyo to ha. Yung mga kabataan na nasa likod po natin. Makikita niyo po pagdating ng panahon, tumatayo na po yan sa harapan. Yung mga may edad na po na naandi dito po sa ating kalagitnaan, mga nakaupo po dyan, makikita niyo po minsan. Di ba? Magiging part sila ng prayer ministry at sasabihin nila na ikaw nalumpo ka, makakita ka. Grabe, no? Ikaw na bulag ka, lumakad ka. Parang ano yun, ha? Diba, himala po yun. Ang tindi nun. Diba? So, grabe po ito mga kapatid. Use your strength, mga kapatid, as a gift to others. Huwag gawin ang hindi po para po sa atin. Gawin po natin kung ano yung lakas na binibigay po ng Diyos sa buhay po natin. Alam niyo po ba, even po yung pag-attend po natin ng mga Bible study, ng mga connect group po natin, bahagi po yan ng gift na meron po tayo. Gift ng kasipagan po yan. Hello? Bibihira po may talent po niyan. Bibihira ang may gift po ng may kasipagan. Tawa kayo ng tawa. Kaya ini-encourage ko po kayo sa mga hindi pa po nakakadalo po ng connect group. We encourage you to attend. Kahit minsan lang, kahit po yung ating po mga prayer and praise, yung mga gawain po natin, sa mga susunod na panahon, magkakaroon po tayo ng mga equipping po. Attend po tayo para po ito sa paglago po natin sa ating pong Panginoon. Yan po yun. Okay. So 1 Peter chapter 4, verse 11, tingnan po natin ulit. Basahin po natin ha. Sabi ito, if anyone speaks, let him speak as the oracles of God. If anyone ministers, let him do it as with the ability which God supplies. That in all things, God may be glorified through Jesus Christ. Laging, sinasabi palagi doon, pag gumagawa ka para sa Panginoon, ibig sabihin, napapapurihan ang ating pong Panginoon.
Ganun yan eh. Di ba? Ibig sabihin kung ano ang strength mo, kung speaking yan, magsalita ka. Di ba? Whoever speak, focus there. Teach, speak. Di ba? Kailangan po nating malaman kung ano pong gift or anong talent po na meron po na ibinigay ng Panginoon po sa atin. Sa mga kabataan po na nandito, ako alam ko po na medyo gusto ninyo na maging bahagi ng worship team. Hayaan ninyo, nag-uusap-usap na po kami. Nila Ate Jonah, nila Kuya Willie, na matuturuan po kayo. Magkakaroon po tayo ng mga workshop, mga seminar, para po dito po sa gawain po natin sa music team. Di ba? But music team po lang sinasabi kasi sila din po yung nakikita masyado. Hindi po ba? Very obvious. But the rest, parang ano lang sila, nandun lang po sila sa likod po ng camera. Okay din po yun. Okay? Kaya hindi po natin pwedeng sabihin sa sarili po natin na, grabe, ang galing ko talaga mag-usher. Di ba? O hindi natin pwedeng sabihin na, grabe, ang galing ko talagang tumugtog, ang galing ko talagang kumanta, o ang galing ko talagang manalangin. Di ba? So yun yun. Hindi ikaw yun. Si Lord yun, mga kapatid. Di ba? Yung strength na yun ay binibigay sa'yo para maggamit mo ito sa gawain ng atin pong Panginoon. Yan yun eh. Kapag ginawa mo ang isang bagay o pinipilit mo lang, ibig sabihin, ikaw yun. Iba po yung napapagod ka na mayroong joy sa paglilingkod sa Panginoon, sa totoo lang. Pero yung grabing pagod na pagod ka, naiinis ka pa, tapos may mga comment ka pa sa mga patao sa paligid mo, ibig sabihin, effort mo yon. Hindi yun sa Panginoon. Okay? We need to move, mga kapatid, in the anointing and the grace of God. Kaya nga, as we come to God tonight, mga kapatid, or this afternoon, pakinggan niyo po ito. Dalangin ko po na sa paglapit po natin sa ating pong Panginoon, ay sasabihin po natin sa Kanya, Lord, gamitin mo po ako, Panginoon. Lord, I want to serve. Gusto kong maglingkod sa iyo ng buong puso ko, Panginoon. For our last verse, mga kapatid, Matthew chapter 25, verse 14 to 15, tingnan po natin ang sinasabi po ng Word of God. Sabi po dito, for the kingdom of heaven is like a man traveling to a far country who called his own servants and delivered his goods to them. And to one he gave 5 talents, to another 2, and to another 1, to each according to his own ability, and immediately he went on a journey. Ito pong story po na ito, patungkol po ito doon sa tao na kung saan ay umalis. Pero bago po siya umalis, nagbigay po siya ng kaloob or ng talent po doon po sa kanya pong mga servant. Merong 1, merong 2, may 3, may 4. Okay? Tingnan po niyo ito ha. Para po sa atin pong kaalaman, the man here in the story, mga kapatid, is like our God who has given each one of us talents and abilities. Ang Diyos po yan eh. Ang pinapatungkulan po sa story po na ito, ang ating pong Panginoon. So we must understand God's heart. Importante na makita at malaintindihan po natin kung anong klaseng puso meron po ang ating Panginoon sa atin pong lahat. The reason we are given gifts, mga kapatid, or talents and abilities is so that you can increase and prosper. Kapatid, yung paglilingkod po natin sa Panginoon, ito po ay isang pintuan na kung saan ay nagbubukas sa higit na pagpapala para sa iyo. Di ba? Na parang hindi lang po tayo tagamasid lang, tagapakinig lang. Lord, ang gusto ko, magamit mo ako, Panginoon, sa iyong ubasan, sa iyong gawain, Panginoon. Di ba? Uulitin ko po, ito po, yung paglilingkod natin sa Panginoon, ito po ay isang pintuan na nagbubukas every time na gumagawa tayo, naglilingkod sa ating Panginoon. Ito po isang pintuang bukas para lalo pang higit na pumasok yung higit na pagpapala ng Diyos sa buhay natin. To increase and to prosper. Alam niyo po, the one who received the smaller one in this story, dito po he lost the opportunity to increase and prosper. Totoo po ito. Kung mababasa po niyo yung Matthew chapter 25 po na yan, basahin po ninyo, medyo mahaba po yung story po niyan eh. Yun pong nabigyan ng isa, ang ginawa, itinago po yung talent na ibinigay nung kanya pong tawag dito,
nung kanyang Panginoon. Tinago, natakot eh. Parang sinarili lang. At ayaw po natin ng ganon. Gusto po natin na tayo po ay magamit ng Diyos. Sapagkat pag nagagamit ka ng Panginoon, matutuklasan mo, itong isa na ito, hindi lang pala isa, kundi meron pang gustong paggamitan ng Diyos po sa atin. Di ba? Siguro sasabihin po natin, Pastor, feeling ko I don't have anything to give. Wala po ako maibibigay eh. Di ba? Wala po ako pwedeng ibigay o maggamit na talento o abilidad para sa Panginoon. Kapatid, pakinggan niyo po ito. I assure you, God has given you something. Something good, something better para po sa ministry ng ating pong Panginoon. Di ba? God has given all of us here something for the glory of God. Para sa kapurihan ng ating pong Diyos. Even if it's just one talent. Di ba? Pastor, ito lang po ang kaya ko eh. Eh ano kung yan lang ang kaya mo? Pero kung buong puso mo naman na gagamitin para sa kaharian po ng ating pong Panginoon, bakit hindi? Di ba? Listen to this, mga kapatid. Kapag tayo po ay nag-trust or nagtiwala po sa Diyos and step out to use it, He will ministry, He will multiply it. Totoo po ito. Kaya even sa atin pong pagbibigay, di ba? Kahit sa pagbibigay po natin, maniwala po kayo. Kahit maliit na bagay po yan, na iyong ibinigay para sa gawain po ng ating pong Panginoon, maniwala ka. Babalik po ito ng higit pa sa inaakala mo. Yung isa will become two, then the two, four, and so on. Because it's not about the amount of talent, mga kapatid, that you have. It's about your heart being willing to be used by God. Andiyan pa po ba kayo? Di ba? And I pray tonight, mga kapatid, that you will understand the heart of God. Maintindihan po natin ang puso ng Panginoon. Sapagkat ang gusto po ng Panginoon ay laging merong joy sa Kanya pong kaharian. Sa paglilingkod ay hindi po tayo nape-pressure, hindi po tayo na-stress. Di ba? Yung pagpunta po natin sa church ay laging may joy na para bang, Lord, gusto ko po palagi every Sunday makapag-church po ako. Sapagkat yung joy na nararamdaman ko, Panginoon, ay parang paglilingkod na rin po ito para sa ating Diyos, mga kapatid. Pakinggan niyo po ito. God has given you gifts, talents, and abilities, mga kapatid, because God's heart, mga kapatid, is always to increase you. Amen po ba? Di ba? God wants to use you more in His ministry. Yung pong nais ng ating pong Panginoon. But the question is, pakinggan niyo po ito, ang tanong po ay, do you want to serve God? What do we have? Ilang taon na po ba tayong mga mananampalataya? O ilang taon na po ba ang iba po sa atin bilang mga Kristiyano? Pero hanggang ngayon po, ganun pa rin ang lakad po natin sa Panginoon. Kaya para sa iyo ngayon, narinig mo ang mensaheng ito, hindi ka papayag na wala akong ministry, Lord God, na magagamit mo ako para sa iyong kalulhatian. Di ba? Alam nyo, marami po mga Christians po sa panahon po natin, marami po silang dahilan. Sa totoo lang. Marami po silang dahilan at sinasabi, pero, tingnan po ninyo ha, pero sila mismo po, hindi sila nakikita na nagpapagamit po sa atin pong Panginoon. Ang daming suggestions. Di ba? I believe, mga kapatid, God brought you here to this church, mga kapatid, to serve Him and to use by God in this place. Hindi po aksidente na nandito ka, kapatid. Dinala ka ng Panginoon dito, hindi para mapagpala lang, kundi maging pagpapala para po sa iba. Dinala ka ng Panginoon dito, hindi para pagpalain lang, kundi magamit po para sa kapurihan ng ating pong Panginoon. Kaya ang tanong, are you using it? Are you going to do it, mga kapatid? Are you going to obey it? Ito pong binigay ng Panginoon po sa atin. Pagyamanin po natin, mga kapatid. Di ba? Tayo pong lahat ay manalangin. Let's pray. Manaming Diyos na makapangyarihan sa lahat. Sa oras pong ito, Lord God, salamat po sa salita mo, Panginoon. Sa simpleng salita mo, Panginoon, na nagsasabi na nais mo kaming
Nais mo kaming magamit, Panginoon, sa iyong kaharian. Tulungan mo kami, Panginoon, na mailagay po ito sa amin po mga puso at sa amin po mga isipan, Panginoon. Pangunahan mo po kaming lagi sa lahat ng bagay, O Diyos. Dalangin po namin, Lord God, na lagi mo pong ilagay sa amin po mga puso at isipan, Panginoon, na maggamit po kami, Panginoon, para sa iyong kaluwalhatian. Tulungan mo kami, O Diyos. Salamat sapagkat ikaw ang aming pong kalakasan. Thank you, God, because you are our strength, Lord. You are our wisdom, Lord God, kung saan mo po kami dadalhin at gagamitin, Panginoon. Salamat po sa gabing ito. We thank you, God, and we bless you, Lord. Purihin ka, Panginoon. Purihin ka, aming Diyos. Habang tayo po'y nakayuko at nakapikit, ito pong month of May, ang mga pag-uusapan po natin ay patungkol po sa ating pong paglilingkod sa Panginoon. Binibigyan po tayo siguro ng mga ilang linggo to decide kung saan po tayo maaaring magamit ng ating pong Panginoon. Hallelujah. Sige po. As we close our eyes, habang tayo po'y nakayuko at nakapikit, let's commit our lives. Let's commit our lives, mga kapatid. At itanong sa Panginoon, Lord, saan at ano mo po gustong magamit po ako, Panginoon? Lord, I am willing to serve you with all my heart, with all our soul, and with all our might, mga aming Panginoon. Sige po. Hallelujah. Kausapin po natin ang Panginoon, Lord God, tulungan niyo po ako, mailagay sa akin puso't isipan, saan po ba, Lord? Ano po ang nais mo, Panginoon? Maybe some of us here, tayo po ay part na ng mga frontliners po ng ating pong church. Dahil po sa mga pagsubok, dahil sa mga nangyaring hindi maganda sa ating pong paligid, sa mga tao na kung saan ay naging kabigatan para sa atin, tayo po ay medyo nawala sa atin pong paglilingkod sa Panginoon. So tonight, pwede mong sabihin sa Panginoon, Lord, muli mong ibalik yung apoy, yung init ng paglilingkod ko para sa iyo, Panginoon. Come on, just say it, Lord. Bigyan mo po ako ng init, ng apoy na nagmumula sa iyo, para ikaw ay mapaglingkuran ko, Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Praise God. Praise God. Purihin ka, aming Diyos. Purihin ka, aming Panginoon. Let's all stand. Nararapat ka sa papuri, pati ang pagsamba. Jesus, ika'y dakilain, magpakailanman. Nararapat ka, Panginoon. Dapat ka sa papuri, Luwalhati at pagsamba, itataas ang ngalan mo, Ama. Nararapat ka sa papuri, Panginoon. Nararapat ka sa papuri, luwalhati at pagsamba. Jesus, ika'y dakilain, magpakailanman. Nararapat ka sa papuri, luwalhati at pagsamba. Itataas ang ngalan mo, Ama. Alam mo, maaaring iba po sa atin dito, pakinggan niyo po ito. Maaaring iba po sa atin parang medyo stagnant. Alam niyo po yung stagnant? Yung medyo parang hindi nagtutuloy-tuloy. Okay? Parang ayaw po ng Panginoon po yun, na tayo po ay hindi magtuloy-tuloy sa ating pong pagsaserve, paglilingkod sa ating pong Panginoon. Kaya nga hingin po natin sa ating Panginoon, Lord God, pangunahan mo ang buhay ko. Patuloy mong bigyan ako ng kalakasan na nagmumula sa iyo, Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Purihin po. Sige po, I just want to pray for you. Nais ko po panalangin po kayo ngayon pong gabi pong ito. Pwede po ba itaas po natin ang ating pong mga kamay?
Panginoon, aming Ama, tinataas ko po sa iyo ang mga kapatid ko po na nandito po ngayon. Lord God, I pray for them, Lord, na patuloy mo silang bigyan ng kalakasan, na maggamit mo sila, Panginoon. Lord, dalangin po namin yung minsan pa yung init ng apoy, Panginoon, na mag-manifest. Ina-acknowledge po namin, Lord, ang pagkilos mo sa buhay po nila. Maggamit po sila, Panginoon, sa anumang ministry, Panginoon, na nais mong ilagay sila, Panginoon, sa kanila pong buhay. Bless them, Lord God. Bless them, Lord. Pangunahan mo po sila. Kung ang puso po nila, Panginoon, ay nagnanais po sila na sila po ay maging bahagi po ng music ministry, Lord God, gawin niyo po ito, Panginoon, sa buhay po nila. Kung sila po, nagnanais po sila na maging bahagi po ng prayer ministry, ng music ministry, ushering ministry, Lord God, bigyan mo sila ng tapang, Panginoon. Maging bahagi po ng mga connect groups meeting po namin, Lord God. Bless them, Lord. Salamat po, Panginoon. Salamat po, ng ministry of service, Lord, yun ang nakikita po nila. Do it, Lord God, sa buhay po nila. Walang maliit, walang malaki, Panginoon. Ang nais mo, maglingkod sila, Panginoon, ng buong puso sa kanilang pong buhay, O Diyos. Thank you, God. Thank you, God. At minsan pa, Lord, nais po namin sabihin po sa iyo sa gabi pong ito, nararapat ka sa papuri, luwalhati at pagsamba. Jesus, ika'y dakilain, magpakailanman. Nararapat ka sa papuri, luwalhati at pagsamba. Itataas ang ngalan mo, Ama. Nararapat ka, Panginoon. Luwalhati at pagsamba, Jesus, ika'y dakilain, magpakailanman. Nararapat ka sa papuri, luwalhati at pagsamba. Itataas ang ngalan mo, Ama. Itataas ang ngalan mo. Itataas ang ngalan mo, Ama. Itataas ang ngalan mo, Ama. Let's give the Lord a clap offering. Palakpakan po natin ang ating pong Panginoon. Sige po. Tayo po'y makakaupo na po, mga kapatid. Alam niyo po, tonight, pakinggan niyo po ito. Again, mga kapatid, bilang part ng Phil and Said Fellowship Church, mga kapatid, again, I would like to introduce to you the leaders and volunteers in the ministry of this church. Nais ko po ipakilala po muli po sila sa inyo. Hindi para po ipagmalaki o ipagyabang po ang mga tao pong ito, kundi upang makita po natin who are the people we can approach and ask, mga kapatid, for help. If we ever want to be used in the Lord's ministry, gusto ko pong sabihin po sa inyo, ito po mga tao pong ito, libre po ito. May joy na naglilingkod po sa atin pong Panginoon. At ako, natutuwa po ako at nararamdaman ko na some of us here talagang parang, sige pastor, susunod kami sa nais ng Panginoon na ministry na gusto po niya pa sa buhay po namin. Yeah? Okay, para po sa inyo pong kaalaman, mga kapatid, ang atin pong church, as Phil and Said Fellowship Church, meron po tayong mga elders po na tinatawag po sa atin pong church. Ang mga elders po natin po na ito, sila po ay bahagi po ng pagka si pastor po ay wala at sila po ay bahagi po ng pagdating sa mga spiritual na bagay, pwede po natin silang malapitan. Kung nais po natin humingi ng tulong sa kanila spiritually, pwede po nyo silang lapitan, kahit na nandito po si pastor. Pwede po kayong humingi ng panalangin po sa kanila, pwede nyo po silang lapitan. Sila po, andyan po si Sister Janet po, at si Brother Jared po, yan po yon. Palakpakan po natin ang Panginoon sa buhay po nila. Yan po yon. Meron po tayong tinatawag po na BOT or Board of Trustees, mga kapatid, na kung sila po yung inilagay ng Panginoon dito para alamin yung mga bagay na pangangailangan sa ating pong pananalapi, sa mga atin pong tawag dito sa external side naman po yan. Yan. Na andyan po Sister Therese, Sister Nina, si Ate Jonah, si
Sister Lolit, at si Pastor Jojo. Ay, sila po yon na makikita niyo po na nandyan lang po, nagpapalakad-lakad po sila. Sila po yon. At kapag may mga pangangailangan, kunya sa ministry po natin, at kailangan ng budget po, ano mga pwede niyo po silang lapitan po yan. Again, andyan po si Brother Jared at Janet para po sa eldership po ng church po na ito. Sila po yung ating pong elder. Yan. Ba't ko sinasabi po ito? Para malaman po natin kung sino po yung mga pwede po nating lapitan. Okay? So yan po yun. Sa ating pong children's ministry, na andyan po si Sister Vicky, kasama po ng iba po natin mga kasama po na nagvo-volunteer po para magturo po sa mga bata kanina, na andun po sa atin po mga kabataan po, sila Sister Janet, minsan si Angela, nandun din po siya, minsan nandun po si Grace, yan, makikita po natin po sila dyan. Okay, sila po yun. Sa prayer ministry, nabanggit ko na, hindi pa, prayer ministry, si Sir Therese, wag po kayo mabibigla kapag minsan, bago dumating po yung atin pong prayer and praise, lalapitan po kayo ni Sister Therese para sabihan po na i-assign po kayo sa isang, halimbawa, pananalangin or testimony. Huwag niyo pong ipagkait po yung mga testimony kagabi po, grabe. Talaga naman pong blessed na blessed po, busog na busog po ako. Parang sabi ko nga po kagabi, parang ito yung mga gusto ko eh. Na parang ito lang yung parang, alam mo yun, parang nakikita mong merong pagbabago nangyayari sa buhay ng mga kapatidan po natin, di ba? Lalo sa paglilingkod nila sa pamamagitan po ng pananalangin. Ushering ministry po, yung aking pong wife, si Sister Grace po, siya po yung head. Alam niyo po, to be honest with you, kailangan po natin ng mga mag-volunteer po para po sa ushering ministry. Kasi wala po tayong mga pwede pong mag-usher po sa bago po, dumating po yung mga tao. Lapitan niyo po si Grace para po mag-i-assign po tayo kung anong araw po tayo pwedeng lumapit po dyan. Alam ko po na lahat po kayo pwede. Sapagkat ang isa po sa mga requirement po ng ushering ministry, alam niyo po kung ano? Di ba? With pleasing personality. At alam ko po ng lahat po sa inyo ay meron po noon. Amen po ba? So lahat po yan. Lapitan niyo lang po si Sister Grace at sabihin niyo po sa kanya na, Sister Grace, willing ako maging bahagi ng ushering ministry. Okay? So yun po yun. Para mapag-usapan po kung paano po yung assignment na gagawin po ninyo. Okay, Connect Group Ministry. Yan. Actually, sa ngayon po, meron po tayong 4 po na Connect Group. Okay? Meron po tayong South, na pinangungunahan po ni Brother Jared. Sa North, na for the meantime po, ay medyo, yung schedule po ni Sister Vicky, medyo busy. Pero actually, siya po yung nilalagay po nating head po ng ating po Connect Group North. Yan. So, sa South naman, sa West naman po, ay naandyan po si Sister Janet at si Brother Rex. At sila po yung atin pong maglilid po ng atin pong Connect Group po sa West. At sa atin pong Young Adult Connect, ay si Ate Jonah at si Brother Angelo po na andyan to lead our mga young adult po. Yan. Sila po yung mga pwede po natin mga lapitan. At ngayon po, sa hapon pong ito, gusto ko pong malaman po ninyo na meron na naman po panibagong ministry na dati na po ito eh. Ang ginagawa pa lang po natin ngayon ay parang binubuhay lang po ulit. Okay? Kasi nakikita po natin may need, dumadami na po ang ating po mga youth, ang ating po mga kabataan. Pwede po makita po natin, pwede ba tumuyo po yung mga youth natin sa likuran? Youth. Yan, yung mga young people po yan. Yan po yun, dumadami na po sila. At meron po kayong mga anak na wala po dito, yung mga anak po ni Brother Stan. Okay? Yung anak po ni, sino ba? Ni Kuya Nabo at ni Mildred. Di mo ba? So, andyan po sila Vasti. And pagdating ng panahon, yung mga anak po ninyo na medyo maliliit pa. Di ba? Sila Ate Divine. Pang-youth na yan. Okay, di mo ba? Sa mga youth na yan. Kaya ini-encourage po namin po yung mga magulang po natin. Di mo ba? Please, kami po ay nakikiusap po sa inyo bilang leader po ng ating pong church. Siguro pag may gawain po sila, na kung saan ay kailangan lumabas po sila, maaaring susunduin po sila or pwedeng ang mga magulang po natin pwedeng mag-usap po sila or
mag-volunteer po na maihatid po yung kanila pong mga kabataan sa isang gawain na gagawin po ng ating pong church. And by the way, gusto kong malaman po niyo dahil bago po ito, nais ko po ipakilala po sa inyo, i-present po sa inyo yung ating pong maglilid po ng ating pong Youth Connect. Tingnan nyo ha, meron na po tayong Youth Connect Group South, West, North, at Young Adult Connect at Youth Connect ngayon, binubuksan po natin. Okay? Hindi na po ito bago, kundi muli lang po natin po itong tawag dito, ipakilala po silang muli po sa ating pong lahat. Meron po tayong mga volunteer po na mga kabataan pa rin naman po itong mga ito. Okay? Pinakikilala ko po sa inyo si Ate Angela, si Kuya Simon. Pwede mo malapit po sila rito, Kuya Sai. Okay. And si Kuya Dirk. Kuya Dirk. Yan. Sige po, lapit po kayo dito. Yan. Sa lahat po ng mga leaders po ng ating pong church, pwede po bang tumayo po kayo, nasaan man po kayo na andon? Yung mga pangalan po na nabanggit ko po kanina, please stand po. Sige po, tayo po kayong lahat. Yan, tayo po tayo. Yung ating pong mga elders, yung ating pong mga tawag dito, mga sa young adult po natin, Kuya Angelo, yung mga head po natin, si Grace, kahit saan po kayo naandun, dyan lang po kayo. At sige, Ate Angela and Sai, kayo dito kayo muna. Kayo naman po dito yan. Si Kuya Dirk, nagda-drums. Yan. Ito po sila. At yung mga volunteer po natin sa Ministry of Service, si Ate Annabel, pwede po ba tumayo? Yan. Mga volunteer po natin. Sige po yan. Kuya Rex, yung mga volunteers po natin, Kuya Rex, tayo po tayo yan. Nice lang po, ipag-pray po tayo. Yan, Mami, tayo po tayo. Yan. Sige po, yan po yung mga volunteers natin sa service. At ito po mga music team po natin. Pwede po bang ipag-pray po natin sila, ipanalangin po natin sila, lalo na po ang ito po mga leader po natin sa Youth Connect, na patuloy na kumilos sa Panginoon, sa pamamagitan po ng mga taong ito, maggamit po sila ng Panginoon, lalo po tayong dumami sa paglilingkod. Maraming tatayo po para po sa atin pong paglilingkod sa atin pong Panginoon. Sige, let's pray for them. Open your mouth. Pwede po mo, let's extend our hands sa mga tao pong ito. Yung mga head po ng ating pong Connect Group, Sister Vicky. Yan, tayo po tayo. Yan. Tayo lang po tayo. Sige, let's pray for them. Just open your mouth and pray for them. Let's speak good things sa buhay po ng mga tao pong ito. Hallelujah. Praise God, praise God, praise God. Father God, as we come into your presence, Lord, as your servant, Lord God, bilang iyong lingkod, Panginoon. Sa oras pong ito kami po ay lumalapit sa iyo, Lord God. We lift up to you ang mga kapatidan po namin, ang mga leaders po ng church po na ito, Panginoon. Thank you, God, for the fire sa apoy, Panginoon, na muli mong inilalagay sa kanilang mga puso. Ina-acknowledge po namin ito, Lord, to manifest, Lord God, ito pong apoy na ito, na maglingkod ng masigit pa kaysa po sa dati, Panginoon. Bless them, Lord, ang mga kabataang ito, Panginoon, sa Youth Connect, Lord God, si Simon, Lord God, Angela, Dirk, Lord, salamat, Panginoon. Naniniwala kami, Panginoon, na sila po ay gagamitin mo to mentor, Lord God, ang mga kabataan, Panginoon, para sa iyo, O Diyos. Bless them, Lord, na mai-disciple po nila, Panginoon, ang mga kabataang ito, patungo para sa kabutihan ng mga kabataang ito. Thank you, God, sa buhay po, and even ng mga young adult, Lord, kay Brother Angelo and Sister Jonah, Lord, bless them, Lord, sa mga elders, Lord God, sa mga ministry head, Lord God, na nandito, sa Board of Trustees, Lord God, sa mga Connect Group heads, Lord God, salamat po sa mga elders, Lord, sa Ministry of Service, Lord God, na nandito po. Salamat, Panginoon. At sa lahat po ng mga volunteers na nandito sa music ministry, Lord God, salamat, Panginoon, pinagpala mo kami. At ang pagpapalang ito, Panginoon, ay dadaloy ito sa aming mga pamilya. Yun ang sabi ng salita mo, Panginoon. Kaya kami naglilingkod, Lord God, ito ay bahagi ng aming pagpapapala to prosper us, to increase us, Lord God, in all aspects of our lives, Lord God. We give you glory, Lord God, and we give you praise. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. Praise God. Praise God. Alam niyo po, bahagi po ng ating pong pagsamba, hindi po natin nakakalimutan po ito, ay yung ating pong pagbibigay ng ating pong mga kaloob. Tingnan po ninyo ito. Kanina pinag-uusapan po natin yung kaloob na binigay ng Panginoon po sa atin. Hindi po ba? Ito po yung mga gifts and talents po natin.
na ibinigay ng Panginoon po sa atin po para magamit sa kanyang gawain po, Panginoon. At hindi lang po yun, mga kapatid. Sabi nga natin, it's not about yung laki ng pera o money na nais mong ibigay para sa gawain ng atin pong Panginoon. Ang tinitingnan palagi po ng atin pong Diyos walang iba, kundi yung atin pong mga puso na handa magbigay sa atin pong Panginoon. Di ba? Wala? Okay. Meron po ba tayong verse na pwedeng basahin po para po sa atin pong yun. Tingnan po, sabi po ng Word of God, I have shown you in every way by laboring like this that you must support the weak and remember the words of the Lord Jesus that He said, anong sabi po? It is more blessed to give than to receive. In Tagalog, tingnan po ninyo, sa lahat ng pagkakataon, ipinakita ko sa inyo na sa pamamagitan ng ganitong pagtatrabaho ay dapat ninyong tulungan ang mahihina. Listen to this, mga kapatid. Kaya ka nais ni Lord na maging bahagi po ng kanyang ministry. Tayo po ay makapag-lead, maging kalakasan para sa mga mahihina din po. Okay? Tingnan po nito, alalahanin natin ang mga salita ng Panginoong Yesus, higit na pinagpala ang nagbibigay kaysa tumatanggap. Sabi nga po natin sabay-sabay, ready, go. Higit. Nagkakaisa po tayo, no? Okay, sige, ulitin po natin. Ready, go. Higit na pinagpala ang nagbibigay kaysa tumatanggap. Palakpakan po natin ang Panginoon. Sige po, bago po tayo mag-close sa panalangin, minsan pa, ating pong papurihan ang ating pong Diyos. Let's all stand. Pasalamatan po natin ang ating Diyos. Hallelujah. Come on! Pagpapala mo'y laging lang di nagpapagos sa mga pagkat naway ang palagi di matitinag sa pagsubok. Ang pagsama mo'y tiyak at lubos di makipigil sa pag-awit pagkat ikaw ay mabuti, pagkat ikaw ay mabuti. Ikaw ang aking pastor, hindi magkukulang sa kanta. At higit pa, biyaya mo sa kanan, umapaw sapat na. At higit pa, sapat na sa lahat ng mga kailangan. Higit pa sa lahat mong inaasahan. Wala lang ang mahigit pa, pagkat ika'y sapat na. Ika'y sapat na, at higit pa. Nangangamba sa kawalan ng pala mo'y laging nandyan, di makipagod sa pagdani. Pagkat naririyan ka palagi, di matitinag sa pagsubok. Ang kasama mo'y tiyak at lubos, di makipigil sa pag-awit. Pagkat ikaw ay mabuti, pagkat ikaw ay mabuti. Ikaw ang aming pastor, hindi magkukulang sa pagna. At higit pa, biyaya mo'y sa kanan, umapaw sapat na. At higit pa, sapat na sa lahat ng mga kailangan. Higit pa sa lahat kong inaasahan. Wala namang mahigit pa, pagkat ika'y sapat na. At sapat na, at higit pa. Alright, habang tayo pinagpapatuloy po sa gawain ng Panginoon, may mga konting announcement lang po tayo. Ito po yung announcement po natin. Surprise! Ayan na. Okay. Next Sunday po ay celebrate po natin ang Mother's Day. Kaya po, kung hindi po ninyo kasama po ang inyo pong mga asawa, okay? At siyempre, dahil kasama nyo ang asawa nyo ngayon, dalhin nyo po sila ulit next Sunday. Okay? Sapagkat ang mensaheng maririnig po natin next Sunday ay patungkol po sa ating pong mga nanay. Yan. Huwag po kayo mawawala. Dalhin po ninyo next Sunday at mamaya pag-usapan po namin
kung ano po yung maaari po nating gawin po. Siguro nakausap na po kayo ng Sister Lolit. For the meantime, hindi pa po wala pang final. Tingnan po natin kung ano po yung gagawin. Pero ang importante po, this coming Sunday, tuloy po ang Mother's Day. Tama po ba? Kasi ganun po yun eh. Talagang tuloy ang Mother's Day kahit saan po. Kaya dito rin po sa atin, sa this coming Sunday, Mother's Day po, isa-celebrate po natin kasama po ng mga nanay, ng inyong po mga asawa. Okay? And for other announcement po, kami po sa leadership po ng ating pong church, ay pinakikiusapan po namin po kayong lahat na this coming June 7 po, first Saturday of the month of June, ay meron po tayong mangyayaring retreat. Actually, whole day po ito. Ngayon, kung maluwag pong schedule po ninyo at pwede naman pong mag-leave, kaya po nga nakikiusap po kami na baka pwede po ninyong atinan po itong ating pong retreat this coming June 7, sapagkat mag-start po ito ng 9 a.m. Sapagkat kung meron po tayong mga baggages or mga bagahe na mga nailagay po dyan, mga past sa buhay natin, lahat po dito sa retreat, ibibigay po natin lahat dyan sa atin pong Panginoon. Okay? Whole day po ito actually. 9 a.m. to 4 p.m. ang ating pong retreat. Makakasama po natin ang ating pong senior pastor, si Pastor Jojo po. At dalawa po kami na magmi-minister po sa inyo. All the leaders and members. At kung may mga kaibigan po kayo na gusto po nyo dalhin po sa retreat po na ito, dalhin po ninyo, I believe with all my heart, na ngayon pa lang ay kumikilos ng Panginoon sa buhay po natin. At higit pa sa araw po na iyon. Okay? So tingnan po yung schedule po ninyo. Kung kaya pong i-leave, ay nakikiusap po kami. Subukan lang po ninyo para tayo po magsama-sama at mas maging maalwan, mas maging maganda po ang pagsasamahan po natin dito po sa atin pong church. Any announcement po na baka nalimutan ko po? Ha? Meron pa? Sige po. Basta yung tungkol sa Mother's Day po, siguro for this week, meron po kaming announcement na ipapalabas po kagad sa atin pong mga GC. Okay? So, wag po kayong mawawala. So, pakisabi nga po sa katabi po ninyo, see you next Sunday. See you next Sunday. Wag po kayong mawawala, ha? So, yun po yun. Praise God. Sige po. Praise the Lord. Sige, tayo po manalangin. Ama naming Diyos, salamat po. Minsan pa kami po ay nagagalak, Panginoon, sa isang linggong dadaan sa buhay namin na punong-puno ng iyong pagpapala at pabor sa amin po mga buhay. Father, we thank you, God, for your glory, for your honor, Lord God. Salamat po, Panginoon, for your goodness and faithfulness sa amin po mga buhay. Phil and said family, may the Lord bless you and keep you. May the Lord make His face shine upon you and be gracious to you and give you peace, nothing lacking, nothing missing, and nothing broken. In Jesus' name we pray. Amen. Amen and amen. Come on.